We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 182. Today, we're going to start a mini-series within the big series of The Bible Explains. The mini-series is entitled 12 Timeless Principles of Grace. One principle at a time with life application so we can apply the principle that we are going to learn every day of our life. Very important, the application. Remember, people do not care how much you know until they see how well you apply what you know. Napakahalaga po ng life application because God's Word is given to us not for information but for transformation. Ang bawat natututunan po natin ay ating ipapamuhay upang makita sa atin ang masaganang biyaya ng ating Panginoon. So let's first commit this to the Lord. Tayo po ay manalangin. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. 12 timeless principles of grace. One principle at a time. Grace is the foundation of our relationship with God and the essence of how we live in Him. In every season of life, whether in times of joy or challenges, grace remains constant, unchanging, and abundantly available. Keep in mind that it is through grace that we experience God's love, guidance, and provision, empowering us to live with purpose and confidence. Ilagay po sa isip ang kahalagahan ng grasya ng Panginoon. Hindi lang po ito na ipagkalob sa atin upang tayo'y mailigtas. Bagaman ito ang pangunahin at ito'y mahalaga, ito rin po ay naipagkalob sa atin upang maipamuhay po natin sa araw-araw ng ating buhay. From trusting God in uncertainty to living out your identity in Christ, each principle invites you to rest in His finished work and walk in His strength. Ang series na ito, ang dalangin po natin ay makatulong po sa atin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sapagkat maliwanag po sa Biblia, ang sulat ni Apostol Pablo, ang Diyos na nagsimula sa atin ng mabuting bagay ay lulubusin niya ito, tatapusin niya ito hanggang sa araw na makita natin ang Panginoon ng mukhaan. God who has begun a good work in you will complete it, will finish it until the great day, the day of our Lord Jesus Christ. Philippians chapter 1 verse 6, the Apostle Paul writes, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. So let's begin. We'll talk about timeless principles of grace. Today, we are going to talk about principle number 1. You can see this on your screen. Principle number 1, rest in Christ's finished work. Write it down. Rest in Christ's finished work. To rest in Christ is to fully trust that His finished work on the
cross has accomplished everything necessary for our salvation and daily blessing and favor. Nabanggit ko na kanina at uulitin ko po, hindi lamang po kaligtasan, kundi ang pagpapala at pabor sa pang-araw-araw po nating buhay. Ang tinapos na gawa ng ating Panginoon ay hindi lang po naggarantiya ng ating destinasyon. Nag-provide din po ito ng provision sa ating journey habang tayo naglalakbay sa lakbayin ng buhay patungo sa ating final destination. Ang biyaya ng Diyos ay probisyon, pagpapala at pabor para sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lang po siniguro na tayo'y makakarating. Tinitiyak din po ng biyaya ng Diyos na ma-enjoy natin ang paglalakbay na ito patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan si Lord. Praise God. Come on, give Him praise. We no longer strive to earn God's favor. Instead, we embrace His grace, knowing that our righteousness, identity, and peace are secured in Him. Payapa na ang ating isip, meron po tayong kapahingahan sa paniniwala na hindi natin pinagsisikapang maging matuwid sa harapan ng Diyos, hindi natin pinagpapaguran ang ating kaligtasan. Lahat ng ito ay binayaran kompleto at tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At kapag natutunan natin ang prinsipyong ito, makakaupo na tayo sa upuan ng kapahingahan sapagkat alam natin tinapos ni Kristong lahat sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Palakpakan si Lord. Praise God! Come on, give Him praise! Clap your hands to Jesus. This rest is not idleness, but an active reliance on His strength, provision, and faithfulness. As we let go of self-reliance, we find true peace and freedom in His completed work. Ang tinapos na gawa ni Kristo ay hindi ho naggaganyak sa atin maging tamad at wala nang gagawin. In fact, ito po yung realization na dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, natanggap natin ang masaganang biyaya ng Diyos, mayroon tayong mas maraming dahilan upang maglingkod at gumawa para sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Come on, give Him praise. Thank you, Jesus. Everybody say amen. Amen. Hebrews chapter 4 verse 10. For anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from His. Again, for anyone, including you and me, for anyone who enters God's rest. Whose rest? God's rest. Ang kapahingahan ng Diyos. If you enter God's rest, you rest from your own work. Kapag pumasok ka na sa kapahingahan ng Diyos, nagpapahinga ka na sa iyong sariling gawa. Hindi ito nangangahulugang wala kang gagawin. Nagpapahinga ka sa iyong sariling gawa dahil ang gagawin mo ay hindi mo nagawa. Ito'y gawa na ng biyaya ng Diyos na nasa iyo. Mas marami ka nang magagawa. Mas marami kang magagawa dahil ang biyaya ang gumagawa. Say amen. Palakpakan natin malakas ang Panginoon. Praise God. Can you say amen? Amen? You rest from your own works to let God's work in you, to let God's grace to work in you and through you. Your works are no longer from yourself. It is from the grace of God that is in you, working in you
and working through you. Can you say amen? 1 Corinthians 15:10. The Apostle Paul writes, "But by the grace of God I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me." Can you say amen? Grace is not helping you to do the work. That is understatement. It is the grace that does all the work in you and through you, so that at the end of the day, it is God's work and it is God's glory. Because grace was given so that no one can boast. The original sin is pride. Of all the sins listed in the Bible, sin is number one that God hates. Sin is the fall of Lucifer. Sin is the fall of man. Pride is the fall of Lucifer. Pride is the fall of man. At dahil po sa kayabangan bumagsak si Lucifer, pagmamataas ng kanyang sarili. Dahil sa hangarin ng tao na siya'y maging Diyos, kinain ng bawal na bunga, bumagsak sa tukso, at yan po'y tukso ng kayabangan. At dahil po alam ng Diyos ang panganib ng kayabangan, minagaling ng karunungan ng Diyos na ang lahat ng bagay ay sa pamagitan ng grasya. Hindi lang ang kaligtasan, kundi ang buong buhay. Tagumpay, pagpapala, pabor sa pang-araw-araw na buhay ay hindi dahil magaling ka, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon na naibigay sa iyo. All by grace, nothing but grace, 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 all the way. Can you say amen? Again, Hebrews chapter 4 verse 10. For anyone who enters God's rest also rests from his work, just as God did from his. Keep in mind, my dear brothers and sisters, through Christ's finished work, you enter God's rest, ceasing from your own works to allow His grace to work in and through you. Kapag tumigil ka sa sariling gawa, doon lang magsisimulang gumawa ang biyaya ng Diyos sa iyo. If you work, God rests. But if you rest, God works. If you allow God to work in you and through you, you would be surprised to know that God works better. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. To know more about entering His rest, get a copy of my ebook entitled Enter His Rest. I wish I had even more time to fully develop that. Pero isa po yan sa mga mahalagang aralin ng full grace. Ang matutunan po nating umupo dahil tinapos na ni Kristo ang lahat ng gawain na dapat nating gawin sa pamagitan ng kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Philippians chapter 2 verse 13. The Apostle Paul writes, "For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose." For it is God who works in you. Who works in you? God, not you. God. God is working in you. And because God is working in you, now He can work through you. Nagiging extension ka ng kamay ng Diyos. Ang mga tao sa paligid mo'y napagpapala dahil sa iyo, dahil ang Diyos ay gumagawa sa iyo. Minamahal sila ng Diyos sa pamagitan mo. Pag niyayakap mo ang iyong mga anak, niyayakap sila ng Diyos ng pag-ibig sa pamagitan ng iyong kamay. Kapag nagsisimula kang gumawa ng mabuti sa mga tao, gumagawa ang Diyos ng mabuti sa mga tao sa pamagitan ng mga mabubuting gawa na iyong ginagawa. You become God's extension.
because God is now loving people through you, sapagkat ikaw ang representative ni Kristo dito sa mundo. Tayo sa kabuuan, ang katawan ni Kristo, ang representative ni Kristo. Kaya ang tawag sa atin, ambassadors of Christ. We represent Christ individually and collectively as a church, the body of Christ. God is working in the church so that God can work through the church, reaching the whole world with the message of the finished work of Jesus Christ. Can you say amen? Amen. Timeless principle of grace number 1, rest in Christ's finished work. Can you say that together? Principle number 1, rest in Christ's finished work. Mas malakas pa, Rest in Christ's finished work. please memorize that. That is timeless. Ibig sabihin ng timeless, hindi naluluma. Lahat naluluma. Mukha ng tao naluluma. Kaya nakikita nyo, pag tumanda ang tao, mukhang luma. Bagay naluluma. Bahay naluluma. Sasakyan naluluma. Damit naluluma. Walang hindi naluluma. Ang nananatiling sariwa lang araw-araw ay ang katapatan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Remember Lamentation 3:23, great is your faithfulness and they are new every morning. Tuwing bagong umaga, sariwa ang biyaya ng Diyos. Tuwing bagong umaga, sariwa ang biyaya ng Diyos. Shout amen. Now the question is, how can we apply this number 1 principle in our daily life? Allow me to share with you life application. Ito na po yung ating application kung paano na natin maipapamuhay. Wag lang tayong hearers of the word, but we must also doers of the word. Allow me to share this with you. 3 life applications. Number 1, start each day with gratitude as the cross freely provides everything. Again, start each day with gratitude as the cross freely provides everything. Kapag sinabi nating the cross, we are referring to the finished work of Jesus Christ. Begin each day with a heart full of gratitude, knowing that through the cross, everything you need has been freely provided. Grace for your challenges, strength for your task, and provision for your journey. Wala kang kakailanganin sa paglalakbay na ito na hindi ipinrovide ng biyaya ng Diyos. Hindi mo naiintindihan kung gaano kayaman ang biyayang naideposito ng Diyos sa iyo until it is revealed to you through the Holy Spirit in the light of His Word. 2 Corinthians 9:8, the Apostle Paul writes, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, not some of your needs, not many of your needs, all that you need, you will abound in every good work. God is able to make all grace. How many of grace? All. Not part of God's grace, not few of God's grace, not some of God's grace, not even many of God's grace. All God's grace. God is able to make all grace abound to you, so that in all things. How many things? All. So that in all things at all times. How many times? All. Lots of all there.
all grace, all things, all times, all that you need. All. Kaya madalas sinasabi ng mga tao, sana all. Sinagot na kayo ng Biblia, it's all, not some, not many, all grace, all things, all times, all that you need. Wala kang kakailanganin sa buhay na ito na hindi sinagot ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. That is why learning this is a principle of life. Learn to rest. Rest in Christ's finished work. It's done. Tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Say amen. 2 Peter chapter 1 verse 3. The Apostle Peter writes, His divine power, referring to God's divine power, His divine power has given us everything we need for life and godliness. Again, God's divine power has given us everything. Ano po ibig sabihin ng everything? All. All means everything. Everything means all that we need for life and godliness. How? How did God provide this? Through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. The word knowledge here comes from the Greek word epigenosko. Ang ibig sabihin ng epigenosko, ang epi in, genosko, relationship. Put that together, epigenosko, in relationship. Knowledge, not mental, but relational knowledge. Relational knowledge is even more deep than mental. Maraming bagay na pwede mong matutunan sa pagbasa. Pero pwede mong matutunan sa pamagitan ng karanasan. Pwede kang magbasa ng maraming bagay at matutunan mo ang maraming bagay tungkol sa isang partikular na lugar. Pero ibang bagay yung mapuntahan mo yung lugar na yon. Pag napuntahan mo ang lugar na yon, ang tawag doon, relational knowledge. Nagkaroon ka ng relasyon physically doon sa lugar na yon. Pwede mong mabasa ang maraming bagay tungkol sa isang tao. Marinig mo ang kwento tungkol sa isang tao. Pero ibang bagay ang magkaroon ka ng relasyon sa isang tao. Kaibigan mo yung tao. Nakausap mo yung tao. Nakasabay mong kumain yung tao. That is what you call relational knowledge. Very important po yun. Kasi ang tawag po ron ay ginosko. Ang isa po ang tawag ay eido. Eido, mental knowledge. You can know a lot of things by learning it, reading, knowing it mentally. Kaya maraming mga tao, they know about Jesus, but they do not know Jesus. Knowing Jesus is not the same as knowing about Him. Knowing about Him is eido, superficial. Pero knowing Jesus is relational. Pag nagkaroon ka ng relasyon kay Jesus, lahat ng bagay na kakailanganin mo sa buhay na ito ay pinrovide ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Amen. Maraming tao ang laging nag-aaral. Maraming napag-aralan. At marami pong pinag-aaralan pero hindi natututo. Ibig sabihin, walang relasyon sa kanyang natututunan. Now, look at the scripture. 2 Timothy chapter 3, verse 7. The Apostle Paul writes, always learning, but never able to acknowledge the truth. The word acknowledge here is the same Greek word, epigenosko. Walang relationship sa truth. Jesus is the truth. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Iba po yung knowing the truth. Iba po yung you have relationship with the truth. And that is even more important. Kaya po napakahalaga yung tanggapin si Jesus. Napakahalaga yung tanggapin yung biyaya. Kasi pag tinanggap mo, papasok yan
sa iyong spirito, ma-born again ang spirit mo. Now you have relationship. And with that relationship, sabi po ni Apostle Peter, God in His divine power has given us everything we need for life and godliness through our relationship with Him. Can you say amen? The finished work of Christ assures you that you lack nothing, empowering you to face each moment with confidence and peace. Trust in His abundant grace, and let thankfulness guide your day as you walk in the fullness of His daily grace. Kaya napakahalaga po nung araw-araw na biyaya ng Diyos. Your yesterday ends last night. This is a new day. In Christ, every day is a new day. Meron kang bagong umaga. Wala ka nang masyadong magagawa sa nangyari kahapon. Binigyan ka ng bagong simula sa araw na ito. Kung anong gagawin mo ngayon ay makakaapekto ng iyong bukas. Ang kahapon ay tapos na. Ang meron ka ay ngayon. Ang bukas ay parating pa lang. Maaaring hindi dumating ang bukas. Enjoy mo ang araw na ito. Kung hindi man dumating ang bukas, ang araw na ito ang pinakamasayang araw ng buhay mo. Enjoy each day. Amen. Don't forget to smile every day. Laugh every day. Love every day. Embrace every day. Don't miss the opportunity to say, I love you to the people you love the most. Wag, it could be the last words they would hear from you. Always tell them you love them. Tell your children you love them. Tell your grandchildren you love them. Tell your wife, your husband, you love him, you love her. Why? Because these are words of affirmation. Mula sa isang pusong pinagpala at pinaburan, lumalabas sa iyong bibig ang pagpapala at pabor dahil gusto mo ring pagpalain ang mga taong malapit sa iyo. Can you say amen? Amen. 1 Corinthians chapter 2 verse 12, the Apostle Paul writes, we have not received the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we may understand what God has freely given us. Napansin niyo po yun? What God has freely given us. Wala pong pinababayaran ang Diyos sa atin. Inuulit ko po, wala pong pinababayaran ang Diyos sa atin. Binayaran lahat ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Bayad po ito. At ang mga bagay na ito'y kailangan malinaw sa atin. At maiintindihan lang natin ito sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Not everyone understands this. It is only by the Spirit. It comes the soul revelation that everything has been paid for on the cross of Calvary for us all. That is why principle number 1 is important. Rest in Christ's finished work. Why we say so? Because we believe through the Spirit, we understand all that God has freely given us in Christ. Are you in Christ? Amen. Everything has been given for free. His grace, peace, and every blessing. Trust that His provision is complete. His grace is unlimited. And His love never fails. Ilagay sa puso, kompleto ang pagpapala ng Diyos. Walang kulang. Ilagay sa isip, wala hong limitasyon ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya niya ay hindi kakapusin. Ang kanyang pag-ibig ay hindi magmamaliw kailan paman. Can you say amen? Amen. Number 1, begin each day with gratitude, knowing the cross provides everything freely.
Binigay na po lahat ng biyaya ng Diyos sa atin. Can you say amen? Amen. Again, look at the screen. Number 1, start each day with gratitude as the cross freely provides everything. Number 2, choose to pray and not to worry. Write it down. Choose to pray and not to worry. Choose to pray and not to worry. Worry and prayer cannot coexist. I want to say that again, and please remember that the rest of your life, worry and prayer cannot coexist. If you worry, your prayer lacks trust. If you pray, leave it with God and trust Him completely. His peace works where worry cannot. It's only a choice between the two. If you pray, don't worry. If you worry, don't pray. Because even if you pray, if you worry, your prayer lacks trust, and it will not work. Because prayer works when there is no worry. Because His peace works where worry cannot. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then, what's the result? If you pray and you do not worry, verse 7 tells you the result. Then what? Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Amen. Please tell me, are you in Christ Jesus? Amen. Then don't worry. Don't worry. Just pray. Manalangin ka lang. Ipayapa mo ang iyong isip. Mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal ng Diyos ang pamilya mo. Mahal ng Diyos ang buhay mo. Hindi ka ipapahamak ng Diyos. Hindi po niya gagawin ang anumang bagay na ikapapahamak mo. Mahal ka ng Diyos. Can you say amen? Prayer is an act of trust in God's grace. When you pray, leave your worries with Him, knowing He cares. Worry cancels trust, but prayer invites His peace to rule in your heart. Mga kapatid, huwag mag-alala. Mahal ka ng Diyos. Huwag mag-alala. Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Huwag magmamadali. Huwag gagawa ng mga maling pagpapasya sapagkat nagmamadali ka. Everything is in the hand of God. And He makes everything beautiful in its time. Because God designed it so beautifully that there is a right time for everything under the sun. Can you say amen? Amen. In Matthew chapter 6, Jesus reminds us 5 times not to worry, emphasizing that our Heavenly Father knows our needs and faithfully provides. Trust His care and let go of your worries. 5 times. In one chapter, Matthew 6, 5 times, He said, don't worry. Matthew 6:25, 27, 28, 31, and 34. Why He would say it 5 times? Because it is important to remember. Repetition
brings retention. We can easily forget. Remember, ang tao'y marupok kay daling lumimot. Nakalimutan mo mga pangako ng Diyos. Nakalimutan mo ang kanyang pangako na sumampalataya ka, ikaw ay maliligtas at ang iyong pamilya. Huwag kang magduda. Ililigtas ng Diyos ang iyong buong pamilya sapagkat pangako ng Panginoon, He will save you and your household. Can you say amen? Pero Bishop, ang aking anak ay naging alibugha. Huwag kalimutan ang kwento sa Biblia, ang alibugang anak ay bumalik sa ama. Can you say amen? 1 Peter chapter 5 verse 7. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Do you believe that God cares? He cares. He cares about you. God's care for you is immeasurable, far beyond what we can comprehend. If He cares enough to give His only Son, what could He possibly withhold from you? Think of that. Rest in His boundless grace and faithful provision. Kung naibigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin, ano pang hindi niya kayang ibigay? Mayroon pa bang bagay na mas mahalaga kaysa kanyang anak? Wala na. Kung naibigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin, umasa ka, walang bagay na ipagkakait ng Diyos para sa iyo. Dahil nang ibigay ang kanyang anak, ibinigay ng lahat kasama ng anak. Shout amen. I'll show you the verse. Romans 8:32. The Apostle Paul writes, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all. Look at the next line. How will He not also, along with Him, referring to the Son, graciously give us all things? Patanong ba? Nagtatanong si Pablo sa atin, kung naibigay ng Diyos ang kanyang anak, hindi ba ibibigay ng Diyos ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Totoo naman, dahil nang ibigay ng Diyos ang kanyang anak, lahat ng bagay na kakailanganin natin ay ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng anak. Dahil si Jesus ang katuparan ng lahat, si Jesus ang ating buhay. Nakasulat sa Biblia, ang tinatahanan ng anak ay tinatahanan ng buhay. Ang hindi tinatahanan ng anak, walang kabuhay-buhay. Dalang buhay ay na kay Jesus. Si Jesus ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na yan ay buhay na pinagpala, pinaburan. Buhay na masaya. Buhay na pinaburan ng Panginoon. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. Are you enjoying the Word of God? Amen. Well, I don't know much about you, but I am. Believe me, I am enjoying God's Word. This is very powerful to remember. Rest in Christ's finished work. Look at the screen. Number 2, choose to pray and not to worry. Number 3, I'll close with this. Enjoy the blessings Christ paid for you. Bayad na, hindi pa. Bayad na, hindi pa. Mag-iiba ba ang damdamin mo pag bayad na at hindi pa bayad? Magkaiba ba ang damdamin? Maganda ba ang feeling pag bayad na? Oh, naintindihan nyo ba yung damdamin na bayad na yung bahay? Do you understand the feeling? Do you understand the feeling? Bayad na
ang lahat ng utang. Grabe ang feeling. Parang napalaya ka. Sobrang saya. Sapagkat kung ikaw ay may utang, pagbayad mo, may utang pa rin. Pagbayad mo, may utang pa rin. Pero pagka dumating na ang dakilang araw at sinabing, fully paid na po kayo, ang araw na yan, gusto mong bumili ng ice cream, gusto mong dilaan ng ice cream hanggang sa mamanhidang yung dila, sapagkat yan ang pinakamasayang araw ng araw mo. Bayad na ang lahat. Mga kapatid, hindi mo yan may kukumpara sa sobrang saya. Binayaran ni Kristong lahat sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng ating utang. Bayad na! Oh happy day, since Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray. Oh happy day, since Jesus washed my sins away. Binayaran ni Kristong lahat. Look up here, look at my eyes. Wala ka ng atraso sa harap ng Diyos. You are God's beloved. Tawag sa iyo, minamahal ng Diyos. Hindi nagalit ang Diyos sa iyo. Natutuwa ang Diyos sa iyo. Pinipisil niya ang pisngi mo tuwing umaga. At sinasabi niya sa iyo, you are charito, blessed and highly favored of God. Praise God. Amen. Number 3, enjoy the blessings Christ paid for you. 1 Timothy chapter 6 verse 17. This is God's design, that we enjoy the blessing. Verse 17, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God. God, who richly provides us with everything. For what purpose? I cannot hear you from where I am standing. Again, I'll give you another opportunity. God, who richly provides us with everything. For what purpose? Our enjoyment. Gusto ng Diyos, ma-enjoy mo ang pagpapala. Binayaran po yan ni Kristo para sa iyo. Can you say amen? Amen? Enjoy the blessings Christ paid for with His finished work on the cross, freely given by grace. Daily provision, healing, health, happiness, and abundance. Rest in His grace, knowing that everything you need has been fully provided, absolutely free, and completely yours. You have your name on it. Nandun ang pangalan mo sa pagpapalang ito. Claim it. It's yours. Can you say amen? Amen. Tanungin ko nga po kayo, paano mong babayaran ang bayad na? Paano mong dadagdagan ng kumpleto na? Paano mong tatapusin ng tapos na? Dumating na po ba kayo sa punto ng inyong pananampalataya na iintindihan mong bayad na? Naiintindihan mong kumpleto ang bayad at naiintindihan mong tinapos ng lahat ni Kristo. Sapagat hanggang hindi ka nakakarating sa punto ng paniniwalang ito, you will never ever enjoy what God has intended for you to enjoy. Hindi mo may enjoy. You will die and you will go to heaven because of the grace of God, but your life here on earth will become miserable because you do not fully understand it has been paid in full. Bayad ng lahat. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Enjoy your blessing in Christ. Ephesians 1:3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ,
who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Pinagpala na, hindi pa. Mahina ang inyong sagot. Pinagpala na, hindi pa. Taas sa kamay ng naniniwala siya'y pinagpala na ng Panginoon. Gusto kong makita ang inyong mga kamay. Everybody say, ako'y pinagpala na ng Diyos. I am blessed. I am highly favored. I am Charito. Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. Naniniwala ka bang ika'y pinagpala na? So kung naniniwala kang pinagpala ka na, ang manalangin na ikaw ay pagpalain ay mali. Lord, pagpalain mo kami sa taong ito. Mali. Dapat, Lord, salamat, pinagpala mo na kami sa bagong taon na ito. Blessed and highly favored. Amen. Kung naniniwala kang pinagpala ka na ng Lord, at ang iyong kapwa pinagpala ng Lord, huwag mong sabihin, God bless you. Wag. The Lord has blessed you. Stay blessed. Pero kung siya'y hindi Kristiyano, okay lang. Kasi gusto mo pagpalain siya. Kaya pag unbeliever, sinasabi mo, God bless you. Okay yun. Approve yun. Pero kapag ka ang kausap mo, kabiyaya, ang kausap mo'y Kristiyano, huwag mo nang sabihin, God bless you. Sa Tagalog yun, pagpalain ka ng Diyos. Parang hindi pa ako pinagpala. Diba? Pagpalain ka ng Diyos. Hindi po ako pagpalain ng Diyos. Pinagpala na ako ng Diyos sa lahat ng pagpapala dahil ako ay na kay Kristo. Are you blessed? Sabi mo sa iyong katabi, you are blessed. You are blessed and highly favored. Sabi mo sa iyong katabi, you are Charito. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Sobrang ganda. Parang gusto kong sumayaw. Praise God. Praise God. Sobrang ganda. Grabe. Hindi natin naririnig po yan, mga kapatid, sa ibang simbahan. Hindi yan ang naririnig natin. Work pa more. Pray pa more. Now, don't get me wrong, hindi ako laban sa work, hindi ako laban sa prayer. Pero hindi po ako nagwo-work, hindi po ako nagpe-pray para pagpalain. Nakakapag-work, nakakapag-pray ako dahil pinagpala na ako ng Panginoon ng lahat ng pagpapala. Shout Amen. Praise God. Amen. Galaw-galaw ng konti, sobrang lamig. Palakpakan si Lord. Praise God. Spiritual blessing is superior than material blessing. Kaya sabi po ron, every spiritual blessing. Dahil mababasa nyo po sa Bible sa 2 Corinthians 4:18, ang spiritual blessing po, mga kapatid, ay eternal. Kaya superior ang spiritual blessing. Keep this in your mind. Ang spiritual blessing nagdadala ng material at financial. Ang material and financial blessing ay inferior compared to spiritual blessing. Kaya if you are spiritually blessed, kasama ang material, kasama ang financial. Pero hindi lahat ng mga maunlad sa material at financial ay spiritually blessed. When you look around, maraming tao ang mayaman, malaki ang bahay, magara ang sasakyan, magaganda ang damit, nakakapaglibot sa buong mundo, nagmamantika ang nguso sa sarap ng kinakain, pero sila po'y hindi mga Kristiyano. Kaya ang meron lang sila ay yamang material at pinansyal. Pag namatay sila, sila po ay mapapahamak at ang kanilang kayamanan ay mauwi sa wala. Pero kapag ikaw ay Kristiyano at ikaw ay isang anak ng Diyos at ikaw ay pinagpala at pinaburan, ma-enjoy mo ang inyong pagpapala ay sapagkat ikaw ay na kay Kristo. Can you say amen? Well, I wish I have even more time to fully develop that. Meron po tayong e-book. Ang title po, In Christ, I Am Blessed and Highly Favored. I am blessed and highly favored. I am Charito. Learn more about that. Yan po yung position mo kay Kristo.
ikaw ay pinagpala at pinaburan. Huwag niyo pong hilingin sa Diyos ibigay ang naibigay na. Sa halip, pasalamatan mo na ang Diyos dahil naibigay na sa iyo. Kaya ikaw ay pinagpala at pinaburan. Can you say Amen? Enjoy your prosperity in Christ. Alam ko na may mga taong hindi naniniwala sa prosperity, may mga lumalaban sa idea ng prosperity, at kung minsan binabansagan pa tayo na yan yung mga nagtuturo ng prosperity gospel. Hindi po yun totoo. Hindi po tayo nagtuturo ng prosperity gospel. Nagtuturo po tayo ng gospel of grace. Ang prosperity ay part ng gospel. Ano po ang pagkakaiba ng gospel of grace sa prosperity gospel? Malaki ang pagkakaiba po nun. Yung prosperity gospel, ang emphasis po ay material at pinansyal. Yun lang at wala ng iba. Mahahalata nyo ang mga pastor pag nagtuturo ng prosperity gospel. Walang ibang mensahe kundi pera, 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 pera. At sila'y mukhang pera. Wala nang binabanggit kundi pera. Walang sermon tungkol lahat sa pera. Walang ibang mensahe tungkol lahat sa pera. Dahil sa kanila, pera-pera lang. Now, we do not do that here. Kayong aking mga testigo at mga nanonood sa broadcast, we do not preach prosperity every Sunday. We do not preach about money every Sunday. Nababanggit ang mga ito sapagkat ito'y bahagi ng biyaya ng Diyos. Mas malaki yung gospel of grace kaysa po sa prosperity. Prosperity is only part of it, but not the whole of it. Yung prosperity gospel, yun lang yun, wala nang iba. Wala nang iba kundi pera, pera, pera. Ang kanilang pagtuturo ay tungkol sa kung paano kaya yaman, kung paano kaya yaman, kung paano kaya yaman, puro yun lang. Kaya ang kanilang emphasis ay tungkol sa kayamanan. We do not do that in this community. God is our witness and you are my witnesses. We do not do that. However, hindi rin naman po natin inaalis ang maliwanag na turo ng Biblia. Kapag ikaw ay na kay Kristo, pinaunlad ng Diyos ang iyong buhay. Now, look at the scripture, 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. So this is about grace. Can you say amen? The grace of our Lord Jesus Christ. That though He was rich, yet for your sakes He became poor. What is the purpose? Why? So that you, through His poverty, might become rich. So kasama po ba sa finished work ang prosperity? Of course. Kaya lang yung iba, pag binasa ang verse na to, at may mga pastor, pinapakahulugan ito, spiritual daw ito na prosperity. Now, be that as it may, kung tawagin mong spiritual prosperity ito, yung spiritual blessing magdadala ng financial and material blessing. Ganun pa man, hindi rin totoo na ito pong verse na ito ay tungkol sa spiritual prosperity. Hindi po. Ang tinutukoy po ng verse na ito ay material and financial prosperity. Well, I wish I had even more time to fully develop that. Pero meron po kong particular na ebook, ang title, The Poverty of Christ. The title is The Poverty of Christ, 2 Corinthians 8:9 explained. Dito po sa ebook na ito, available din po ito sa booklet, pinaliwanag ko yung 2 Corinthians 8:9 word for word. Word for word from the original Greek text. Pinakita ko po sa liwanag ng katotohanan ng salita ng Diyos na ang Panginoong Sus ay naging mahirap alang-alang sa atin. Siya po'y pinanganak na mahirap, siya po'y namuhay na mahirap, siya po'y namatay na mahirap. Literal, hindi ho spiritual. Literal po bang mahirap si Jesus? Opo. Saan po siya pinanganak? Sa sabsaban ng Bethlehem, kulungan ng hayop. Hindi man lang sa lying in. Kulungan ng hayop, sobrang aba ng kanyang kapanganakan. Namuhay,
walang sariling bahay, walang sariling sasakyan. Kung saan sila abuti ng gabi doon natutulog, nang hiram pa ng asno para makapasok sa Jerusalem. Wala siyang memorial plan nang siya'y mamatay, inilibing sa hiram na libingan. Sabi sa Biblia, mahirap pa sa daga. Mahirap pa po siya sa ibon, dahil ang ibon may pugad, ang daga may lungga. Ang anak ng tao, wala man lang matulugan. Sa palagay nyo, look up here, look at my eyes. Bakit kailangan tiisin ni Kristo lahat ito? Para maligtas tayo? Hindi po. He suffered so much, more than what is required for our salvation. Kung spiritual po ito, sobrang pagdurusa niya, higit sa inihingi ng ating kaligtasan. Ang requirement lang po sa ating salvation ay ang dugo ni Jesus. Busilak na dugo ni Jesus. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Our spiritual salvation is based on the shed blood. Pwede naman siyang mamatay, ligtas pa rin tayo, na ipinanganak siya sa laingin. May sariling bahay, kahit hindi malaki, hindi ho siya nangungupahan. At least may sarili siyang sasakyan, di man brand new, pero meron siya sasakyan, di siya naglalakad. Di man lang siya nilibing sa isang hiram na libingan, meron man lang maliit na sementeryo para sa kanya. Pero tiniis lahat ito ni Kristo, hindi para maligtas tayo. Tiniis lahat ito ni Kristo para may angat tayo sa kahirapan at tayo pagpalain at umunlad sa buhay. Kasama ito sa binayaran ni Kristo. Shout amen. Meron pa ako isang ebook na isinulat, In Christ You Are Rich and Godly. Not just rich. Many people are rich but not godly. And sad to say, some godly refuse to live in the blessing of God. So they are not rich. Now, let me just define rich. Baka kasi akala nyo na mga mayayaman ay yung mga milyonaryo, na mga pinakamayayaman. Hindi po. Ang definition po ng rich, mga kapatid, sa Bible ay buhay na pinagpala, pinaburan. Blessed and highly favored life. Ikaw ay iniangat ng Panginoon. Ang definition ng rich, pinaliwanag ko to doon sa ebook na 2 Corinthians 8:9, ay ang buhay na mas angat kaysa buhay ni Jesus. Kasi ang point of comparison ay hindi ho sa buhay mo at sa buhay ng kapitbahay mo. Huwag mo i-compare ang buhay mo sa iba. Huwag mo i-compare yung sasakyan mo sa sasakyan ng iba, bahay mo sa bahay ng iba. Never do that. That is unwise. You do not do that. Iko-compare mo yung buhay mo sa buhay ni Jesus nung siya'y nagkatawang tao. Si Jesus, siya po ay pinanganak sa sabsaban ng Bethlehem. Saan ka pinanganak? Mas magandang lugar na pinagkapanganakan sa iyo. Ang iba sa inyo, pinanganak sa St. John, St. Luke's, St. Peter. Oh, saan kayo pinanganak? Si Jesus walang sariling bahay. Meron kayong sariling bahay. Maliit man, pero at least hindi na kayo nangungupahan. Ang iba sa inyo, hindi lang may sariling bahay, 2 bahay, malaki ang bahay, 3 palapag ang bahay. Iba sa inyo, hindi bahay, building. Ang bahay nyo, building. Na, hindi ba sumagi sa isip mo, bakit yumaman ka ng ganyan? Bakit ka yumaman ng ganyan? Hindi ka, sasabi, magaling ako, dean's lister ako, matalino ako, mahusay ako. Maybe, pero hindi yan ang dahilan kung ba't umunlad ang buhay mo. Dahil sa totoo lang, maraming taong mas matalino kaysa sa iyo. Pero hindi nangalahati sa kung anong mayroon ka. Kaya nagkaganyan ang buhay mo dahil pinagpala ka at pinaburan ka ng Panginoon. Pinaangat niya ang buhay mo. And let me just further explain. Abisa, ganito na ang buhay ko kahit hindi pa ako Christian. Kaya hindi ko masasabi na pinagpala ng Diyos ang buhay ko dahil may building na ako, hindi pa ako Christian. Marami na akong pera, hindi pa ako Christian. Now listen up. This is where confusion lies. Ang pagiging Kristiyano at hindi pagiging Kristiyano mo in a point of time is based on your calendar. Na born again ka, sabihin mo, Psalm 2010, for example. Tapos, mayaman ka na. Tapos ngayon ay 2025.
Sabi na, ang kayamanan ko noon, hindi pa ako Christian. Ikaw ay naging Christian noong 2010. Yun ang kalendaryo mo. Pero sabi sa Biblia, bago palikain ng Diyos, pinili ka na ng Panginoon. Ibig sabihin, as far as God is concerned, anak ka na niya bago pa ng 2010. Hindi ka niya tinratong anak pagdating ng 2010 at sinabing, ngayon pagpalain na kita dahil anak kita. Ang hindi mo lang naiintindihan, bago nagkaroon ng 2010, tinatrato ka na ng Diyos na anak. Kaya lahat ng pagpapala mo ay galing sa Diyos, hindi mo lang nire-recognize dahil hindi pa naliliwanagan ng iyong mata. Pero lahat ng mga bagay na nangyari sa iyo, yung favor, nakatapos ka mag-aral, yung breakthrough, nakuha mo yung kontrata, natanggap ka sa kumpanya, nadikit ka sa malalaking tao, nagkaroon ka ng puhunan, etc., etc., ini-equate mo sa galing, talino, diskarte ng iyong buhay. That is wrong. Pabor yan ng Panginoon sa iyo sapagkat ikaw ay kanyang anak sa mula't mula pa. Shout amen. Bago palikain ng mundo, pinili ka na ng Panginoon. Sa kalendaryo natin, 2010 tumanggap ka. Pero mula sa pananaw ng Diyos na walang hanggan, hindi ka pa ipinapanganak, pinili ka na ng Diyos. Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. Enjoy, enjoy, enjoy the blessings Christ paid for you. Can you say amen? Enjoy your healing and health in Christ. Are you in Christ? 1 Peter chapter 2 verse 24. Who himself bore our sins in his own body on the tree, referring to the cross, that we, having died to sin, might live for righteousness, by whose stripes you were, past tense, you were healed. W-E-R-E. Past tense. Already healed. As far as God is concerned, through the finished work of His Son, you are already healed. Pero Bishop, namamaga pa. Pero Bishop, dumudugo pa. Pero Bishop, makirot pa. Pero Bishop, parang may sakit pa. That is what your eyes are seeing. Walk by faith, not by sight. Ikaw ay manindigan, hindi sa iyong nakikita at nararamdaman. Manindigan ka sa pangako ng Diyos na sa sugat ni Jesus, pinagaling ka na ng Panginoon, pinagaling ka na ng Panginoon, pinagaling ka na ng Panginoon. Shout amen. We believe today is your healing day. Everybody say, today is my healing day. Today is my healing day. Say it again. Today is my healing day. And that is what we are saying to those who are watching this broadcast. Today is your healing day. Because we believe in Christ, I am healed and healthy. Kay Kristo, magaling na ako at malusog. Huwag kang patangay sa nakikita ng mata at nararamdaman ng katawan. Tayuan mo ang pahinga ng tinapos na gawa ni Kristo. Sa kanyang sugat, pinagaling ka na. Sa kanyang sugat, magaling ka na. Sa kanyang sugat, ikaw ay malusog. Can you say amen? Everybody say, in Christ I am healed and healthy. In Christ I am healed and healthy. One more time. In Christ I am healed and healthy. Enjoy God's unmerited favor without guilt. And wearing your blessing is very important. Wear your blessings with gratitude. You don't need to explain them. Let your life be a testament of how abundantly God has blessed you in Christ. Ikaw ay bukas na aklat, binabasa ka ng mga tao, you're living in a glass house, pinapanood ka ng mga tao, hayaan niyo pong malaglag ang panga at lumuwa ang kanilang mata pagtingin sa buhay mo, sapagkat alam na alam mo, patutuo ka ng pagpapala at pabor ng Diyos, sapagkat ikaw ay na kay Kristo. Shout amen. Shout amen.
Do not let doubters steal the joy of your blessing, the hope of your abundance, and the confident stride of your steps toward healthy and long life. Huwag niyong payagan ng mga mapagduda, mapag-alinlangan at lumalaban sa mensahe ng biyaya. Nakunin ang saya ng iyong pagpapala, ang pag-asa ng iyong kaunlaran, at ang padyak ng iyong paa sa isang malusog at mahabang buhay. Do not allow them. Let the doubters doubt, but let the redeemed of the Lord say so. Palakpakan si Lord. Let the doubters doubt, and let the redeemed of the Lord say so. Shout amen. Palakpakan ng malakas si Lord. Hallelujah. Amen. Let's see them again. Rest in Christ's finished work. Principle number 1. Ito po yung life application. Let's read them out loud. Malakas, sabay-sabay. Ready? Sit up straight. Fasten your seatbelt. Ito po ang ating life application. Ready? Number 1. Number 2. Number 3. Start each day with gratitude as the cross freely provides everything. Choose to pray and not to worry. Enjoy the blessings Christ paid for you. Can you say amen? The big idea is, in Christ, I am at rest. Can you say amen? In Christ, I am at rest. Kay Kristo, ako'y nasa kapahingahan. Ikaw ba'y na kay Kristo? Ikaw ay nasa kapahingahan. Can you say amen? Of course, we do not want to end this broadcast without giving the opportunity to receive Jesus today, so you can find rest in Jesus. Because it is only in Jesus that you can find rest through His finished work. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, bigyan ka namin ng pagkakataon to pray the prayer of accepting Jesus as your personal Lord and Savior. Manalangin tayo. Taas natin ang ating dalawang kamay. Pikit natin ang ating mata. Lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito. At maging sa mga nanonood sa broadcast na ito. Sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan, isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagan na ito, lalo na po sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Tayo po ay dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-perso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-perso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Gawin po natin ang sabay-sabay.
Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Praise God. Minsan pa, sabay-sabay malakas. As in, malakas at sabay-sabay. Ano po ang big idea? One more time. Are you in Christ? You are absolutely, completely at rest because in Christ we are all at rest. Can you say amen? Last of all, let me speak to your heart. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. From the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Please stay a bit for more announcement. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ you are forever. Charito!